Mga kababayan, kung kayo ay pensyonado ng SSS o GSIS at hindi pa kayo nakakaalam ng pinakabagong balita na magiging epektibo bukas, Mayo 24, 2026, mangyaring huwag ninyong isara ang video na ito. Sa loob ng nakaraang ilang linggo, libo-libo na ang mga pensyonado ang nagsimulang makatanggap ng mga abiso mula sa SSS at GSIS tungkol sa mga kritikal na pagbabago sa proseso ng kanilang buwanang benepisyo. Hindi ito isang biro, hindi ito alarm, ito ay katotohanan. Ang mga seniors na hindi makakakomply bago mag-Mayo 24 ay nasa malaking panganib na ma-hold o mabawasan ng kanilang pensyon ng walang babala. Manatili kayo. Sasabihin ko sa inyo ang lahat ng kailangan ninyong malaman. Hakbang-hakbang, ngayon din. Mga kababayan nating mga seniors, mga tatay, mga nanay, mga lolo, mga lola, kung kayo ay 60 o 65 pataas ang edad at tumatanggap ng inyong pensyon mula sa SSS or GSIS, pakiusap lamang, huwag ninyong palampas ang video na ito. Ito ang isa sa pinakamahahalagang mensahe na kailangan ninyong marinig bago sumapit ang bukas. Ang Mayo 24, 2026. Alam ko na marami sa inyo ang nagsabi na, sige na, okay na naman ang lahat, hindi na ako kailangang magtanong pa. Pero nandito ako para sabihin sa inyo ng may pagmamahal at may katapatan. Hindi ito ang tamang oras para mag-assume. Dahil ang katahimikan ng inyong account ngayon ay hindi nangangahulugang ligtas na kayo. Sa katunayan, maraming pensyonado ang hindi nakaalam na may problema sa kanilang pensyon hanggang sa lumipas na ang deadline at wala na silang natanggap na kahit isang sentimo. Ituturo ko sa inyo ngayon ang bawat detalye ng mga bagong update na kailangan ninyong malaman bago sumapit ang Mayo 24, 2026. Magdala kayo ng papel at ballpen. Kung kayo ay nagmamasid sa telebisyon o sa cellphone, i-pause ninyo ang video kung kailangan ninyong magsulat. Dahil ang impormasyong ito ay maaaring mag-ibayo ng libu-libong piso para sa inyong bulsa bawat buwan. Simulan natin sa pinakamahalagang tanong na tinatanggap namin araw-araw. Kailangan ko bang gumawa ng kahit anong hakbang ngayong Mayo 24, 2026 o bago sumapit ang araw na yon? At ang sagot ay, depende sa inyong sitwasyon. Pero ang nais kong marinig ng bawat isa sa inyo ngayong araw ay ito. Huwag kayong mag-assume na wala kayong kailangang gawin. Dahil ang assumption na iyon ay nagastos na ng maraming seniors ng kanilang buwan o 2 o 3 ng pensyon. Para sa ating mga kasama na pensyonado ng SSS, ang pinakamahalagang proseso na kailangan ninyong malaman ay ang Annual Confirmation of Pensioners o mas kilala bilang ACOP. Ito ang taon-taong sistema ng SSS para matiyak na ang lahat ng tumatanggap ng benepisyo ay aktibo at buhay pa. Hindi ito isang option. Hindi ito isang rekomendasyon. Ito ay isang mandatory na kinakailangan na kung hindi ninyo gagawin sa tamang oras, ang inyong pensyon ay maaring automatikong masuspend. At ang pinakamapanganib na bahagi nito ay hindi kayo agad aabisuhan ng sistema. Malalaman lang ninyo na na-hold ang inyong pensyon kapag wala na kayong natanggap na deposito sa inyong account. Ang deadline ng ACOP ay nakabatay sa inyong birth month, hindi 1 o 2 fixed na petsa para sa lahat ng pensyonado sa buong bansa. Kung ang inyong kaarawan ay sa buwan ng Mayo, kailangan ninyong makomply bago matapos ang buwan ng Mayo. Kung ang inyong birth month ay Hunyo, sa buwan ng Hunyo kayo kailangan mag-comply. At kung hindi ninyo ito nagagawa sa loob ng inyong birth month, ang SSS ay automatikong sususpindihin ang inyong benepisyo sa loob ng 1 buwan pagkatapos ng inyong birth month. Kung ang suspension ay magtatagal ng 2 taon nang walang aksyon mula sa inyo, ang inyong pension ay maaaring makancel ng tuluyan. Nakakatakot? Oo. Kaya nandito tayo ngayon para matiyak na hindi mangyayari iyan sa inyo. Ang ACOP para sa SSS
ay maaaring gawin sa dalawang paraan. Una ay ang personal na pagpunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar. Dalhin ninyo ang inyong valid ID, ang inyong SSS card o pension card, at isang kamakailang litrato kung hihilingin. Siguraduhing maaga kayong pumunta, lalo na kung alam ninyong maraming tao sa inyong branch. Mas mainam kung pupunta kayo sa umaga upang maiwasan ang matagal na pila. Pangalawa ay ang paggawa nito online sa pamamagitan ng MySSS portal o ang opisyal na SSS mobile application. Para sa mga hindi pa marunong gumamit ng internet o hindi komportable sa teknolohiya, mangyaring humingi ng tulong sa inyong anak, apo, pamangkin, o sino mang kabataang maaasahan. Ipakita sa kanila ang video na ito para malaman din nila kung ano ang kailangan at bakit mahalaga ito. Ngayon, pag-usapan natin ang halaga ng inyong buwan ng SSS pension. Para sa karamihan ng pensyonado, ang halaga ay nasa pagitan ng 3,000 hanggang 8,000 piso bawat buwan. Depende sa inyong bilang ng years of contributions at ang inyong average monthly salary credit noong ikaw ay nagtatrabaho pa. Meron ding mga pensyonado na nakakakuha ng mas mataas pa kaysa diyan, lalo na ang mga may matagal na pinagsilbihang taon at mataas na sahod noong bata pa. Kaya ang inyong pensyon ay hindi pantay-pantay para sa lahat. Ang bawat isa sa inyo ay may kaibang halaga batay sa inyong sariling kontribusyon. Ang nakakalungkot na katotohanang napapansin namin ay maraming seniors ang hindi alam kung bakit mas mababa ang kanilang natanggap kumpara sa inaasahan nila. At sa maraming kaso, ang sagot ay nasa loob ng kanilang account. May mga automatikong deductions na nangyayari at hindi nila alam. Halimbawa, ang PhilHealth premiums ay automatikong nababawas sa inyong SSS pension. Kung mayroon kayong pension loan na kinuha ninyo dati at nakalimutan, ito rin ay automatic na nababawas buwan-buwan hanggang sa mabayaran ng buo. Kaya kung ang inyong pensyon ay tila mas mababa kaysa sa dapat, huwag kayong mag-atubiling pumunta sa SSS at hilingin ang inyong statement of account para malaman kung ano ang mga deductions. Para naman sa ating mga kababayan na dating empleyado ng gobyerno at tumatanggap ng GSIS pension, meron ding sariling proseso ang GSIS para sa inyo. Ito ay tinatawag na Annual Pensioners Information Revalidation o mas kilala bilang APIR at minsan ay tinutukoy ding Proof of Life. Katulad ng ACOP ng SSS, ang layunin ng APIR ay patunayan sa GSIS na kayo ay buhay pa at aktibong dapat makatanggap ng inyong benepisyo. Ang GSIS ay nag-uutos na isagawa ang prosesong ito ng 1 beses sa 1 taon at katulad ng SSS, ang timing ay nakabatay sa inyong birth month. Ang paraan naman ay sa pamamagitan ng inyong GSIS e-card na ginagamit sa mga designated na GSIS office o sa mga authorized partner locations sa inyong probinsya o lungsod. Mahalagang daladala ninyo ang inyong GSIS e-card sa tuwing pupunta kayo sa kahit anong GSIS transaction para maiwasan ang mga komplikasyon at pagkaantala. Ang karaniwang halaga ng GSIS pension ay umaabot mula 5,000 hanggang 25,000 o higit pa bawat buwan. Ang eksaktong halaga ay depende sa inyong ranggo sa gobyerno, ang bilang ng inyong taon ng serbisyo, at ang uri ng retirement plan na pinili ninyo noong mag-retire kayo. Para sa mga senior citizens na dati ay may mataas na posisyon o may matagal na taon ng serbisyo sa pamahalaan, ang kanilang pensyon ay karaniwang mas mataas kaysa sa karaniwan. Mahalaga ring pag-usapan ang isang aspeto ng GSIS pension na marami ang nalilimutan o hindi alam, ang pension loan deductions. Kung kayo ay dating kumuha ng policy loan mula sa GSIS, ang buwanang amortisasyon nito ay automatikong binabawas sa inyong pensyon. Kung napansin ninyong mas mababa ang inyong natanggap na pensyon ngayong buwan kumpara sa nakaraang mga buwan, ang una ninyong dapat gawin ay suriin kung mayroon kayong outstanding loan balance sa GSIS.
Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa pinakamalapit na GSIS office o sa pamamagitan ng GSIS website at mobile application kung kayo ay komportable sa online na paraan. Ngayon, makinig kayo ng mabuti dahil ito ang isa sa pinakamahalagang babala na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ang issue ng overpayment. Ito ang isa sa pinakamapanganib na sitwasyon na maaaring maranasan ng isang pensyonado. Nangyayari ang overpayment kapag ang sistema ng SSS o GSIS ay nagpadala ng mas malaking halaga kaysa sa dapat na natanggap ng pensyonado at pagkatapos ay humihiling ang ahensya na ibalik ang sobrang halaga. Ito ay karaniwang nagaganap kapag may pagbabago sa civil status ng pensyonado na hindi na i-report sa tamang oras, kapag namatay ang isang dependent na kasama sa kalkulasyon ng benepisyo ngunit hindi ito na i-report, o kapag may pagkakamali sa kalkulasyon ng sistema na natuklasan ng audit. Para maiwasan ang ganitong sitwasyon, siguraduhin ninyo na ang lahat ng inyong personal na impormasyon sa SSS o GSIS ay updated at tumpak. Kung nagbago ang inyong civil status, halimbawa, kung balo na kayo o kung naghiwalay, iuulat ninyo ito agad. Kung may namatay na dependent na kasama sa inyong benepisyo, iulat ninyo ito kaagad upang maayos ang inyong kalkulasyon. Kung nagbago ang inyong tirahan, i-update ninyo ito para matanggap ninyo ang mga opisyal na komunikasyon mula sa SSS o GSAS sa tamang address. Isang bagay pa ang nais kong ipaliwanag ng malinaw tungkol sa timing ng pagdating ng inyong pensyon. Para sa mga SSS pensyonado, ang schedule ng bayad ay nakabatay sa huling digit ng inyong SSS identification number. Kung ang huling numero ay 1 o 2, ang inyong pensyon ay karaniwang dumadating sa ika-6 ng buwan. Para sa 3 o 4, ito ay sa ika-15. Para sa 5 o 6, ito ay sa ika-8. Para sa 7 o 8, ito ay sa ika-25. At para sa 9 o 0, ito ay sa huling araw ng buwan. Ngunit ang mga schedule na ito ay maaaring mag-iba, depende sa mga holiday o sa mga technical na issue ng bangko. Kaya laging maipayo sa inyong makipag-ugnayan sa inyong bangko upang ma-confirm ang eksaktong petsa ng pagdating ng inyong pensyon. Para naman sa mga GSIS pensyonado, ang bayad ay karaniwang dumadating bago mag-ika-6 na petsa ng buwan para sa lahat ng pensyonado, lalo na sa mga may GSIS e-card na direktang nakapag-link sa kanilang bangko account. Ang kaginhawaan ng GSIS e-card ay malaki dahil hindi na kailangan ng pensyonado na pumunta pa sa opisina o bangko para kunin ang kanilang pensyon. Ngayon, pag-usapan natin ang modernong paraan ng pagtanggap ng inyong pensyon. Para sa mga SSS pensyonado, may pagkakataon kayong mag-enroll ng inyong pensyon sa pamamagitan ng GCash o Maya e-wallet. Ito ay isang napakamaginhawang option, lalo na para sa mga seniors na hindi na kaya o hindi komportable na lumabas ng bahay para pumunta sa bangko. Sa pamamagitan ng GCash o Maya, maaari kayong mag-access ng inyong pension kahit saan kayo naroroon at maaari rin itong gamitin para sa pagbili sa mga merkado o tindahan na tumatanggap ng digital payment. Para sa mga hindi pa nasubukan ang ganitong sistema, ang inyong anak o apo ay makakatulong sa inyo na i-set up at i-verify ang inyong e-wallet account. Isa sa mga madalas na katanungan na natatanggap namin ay kung paano malaman kung meron kayong overdue na ACOP o APIR na kailangan pang gawin. Ang simpleng sagot ay, huwag ninyong hintayin ang abiso mula sa SSS o GSIS. Sa halip, proactively na gawin ninyo ang pag-check ng inyong status. Para sa SSS, maaari kayong pumunta sa pinakamalapit na branch at humingi ng verification ng inyong pension status. Para sa GSIS, pareho rin ang proseso. Ang kahit anong empleyado sa mga opisinang ito ay makakatulong sa inyo na malaman kung may kailangan pa kayong gawin
o kung updated na ang inyong records. Ngayon, nais ko ring pag-usapan ng isang bagay na madalas ay hindi napapansin ng mga pensyonado. Ang kahalagahan ng pagpapanatili ng inyong contact information na updated sa SSS at GSIS. Maraming beses, ang mga abiso at notifications mula sa mga ahensyang ito ay hindi natatanggap ng pensyonado dahil ang nakarehistro nilang address, email o telepono ay lumana. Kung lumipat kayo ng bahay, kung nagpalit kayo ng numero ng cellphone, o kung binago ninyo ang inyong email address, siguraduhing agad na i-update ang impormasyong ito sa SSS o GSIS upang matiyak na matatanggap ninyo ang lahat ng mahahalagang komunikasyon. Para sa mga pensyonadong may sakit o may kapansanan at hindi na kayang pumunta ng personal sa SSS or GSIS office, meron pang option para sa inyo. Maaaring mag-designate kayo ng isang authorized representative, karaniwang isang miyembro ng inyong pamilya, na siyang maaaring kumilos at mag-transact para sa inyo sa pamamagitan ng isang Special Power of Attorney o SPA. Ang dokumentong ito ay kailangang notarize at kasama ang kinakailangang valid ID ng inyong kinatawan. Kung kailangan ninyo ng detalye tungkol sa prosesong ito, maaari kayong tumawag sa hotline ng SSS o GSIS o direktang pumunta sa opisina para humingi ng gabay. Mahalaga ring tandaan na ang pagkakaroon ng PhilHealth Insurance ay hindi independente sa inyong SSS o GSIS pension. Ang mga seniors na 60 taong gulang o mas matanda ay automatikong naka-enroll sa lifetime membership ng PhilHealth. Ang inyong PhilHealth ID ay dapat na may updated na impormasyon upang matanggap ninyo ang inyong mga benepisyo sa ospital at klinika. Kung hindi updated ang inyong PhilHealth records, maaaring magkaroon ng komplikasyon sa pagtanggap ng inyong medical benefits. Ngayon, sa mga pensyonadong mayroong mga dependents na kasama sa kanilang benepisyo, ito ay karaniwang asawa at mga anak na wala pang 21 taon. Mahalaga na ni-report ninyo ang anumang pagbabago sa sitwasyon ng inyong mga dependent. Kung nag-aaral na ang inyong anak at umabot na sa tamang edad, automatikong titigil ang kanilang coverage bilang dependent. Kung pumanaw ang inyong asawa, dapat itong i-report agad upang maayos ang inyong kalkulasyon ng benepisyo. Para sa mga senior na nais malaman kung may iba pang benepisyo sila mula sa gobyerno, bukod sa kanilang SSS o GSIS pension, mayroon. Ang mga senior citizens ay may karapatang sa iba't ibang diskwento at benepisyo sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act. Kasama rito ang 20% diskwento sa mga gamot, medikal na serbisyo, at mga serbisyo sa transportasyon. Kasama rin dito ang exemption sa value-added tax o VAT para sa mga pagbili ng gamot at ilang produkto at serbisyo. Ang inyong Senior Citizens ID ang susi para ma-access ang mga benepisyong ito, kaya siguraduhing lagi itong kasama sa inyong pitaka o bag. Bukod pa rito, ang mga senior citizens na nabibilang sa mga indigent o mahirap na pamilya ay maaaring maging kwalipikado para sa social pension ng DSWD o Department of Social Welfare and Development. Ang programang ito ay nagbibigay ng buwanang stipend sa mga elderly na hindi tumatanggap ng anumang pension mula sa SSS o GSIS at walang regular na pinagkukunan ng kita. Kung mayroon kayong kilalang elderly na maaaring kwalipikado para sa benepisyong ito, tulungan sila na mag-apply sa pinakamalapit na DSWD office o sa inyong lokal na OSCA o Office for Senior Citizens Affairs. Mga kababayan, sa oras na ito ay nais ko ring ibahagi sa inyo ang isang mensahe na mula sa puso ko para sa inyong lahat. Ang pensyon na inyong tinatanggap bawat buwan ay hindi isang regalo. Hindi ito awa. Hindi ito charity. Ito ay ang inyong pinaghirapan sa loob ng mahabang taon ng pagtatrabaho, pagbabayad ng kontribusyon at paghahandog ng inyong kahusayan para sa inyong employer
At para sa bansang ito, kayo ay may karapatang matanggap ang bawat pisong kabilang sa inyong benepisyo, ng buo, ng tama, at ng walang abala. Huwag kayong mahiyang magtanong. Huwag kayong matakot na pumunta sa SSS o GSIS office kahit ilang beses kung kinakailangan. Huwag kayong mag-atubiling humingi ng tulong sa inyong pamilya, kaibigan, o sa mga kawani ng mga ahensya upang matiyak na naiintindihan ninyo ang lahat ng kinakailangan. Ang mga empleyado ng SSS at GSES ay nandoon para tumulong sa inyo. Iyon ang kanilang trabaho at iyon ang kanilang tungkulin. At sa mga anak, apo o kamag-anak ng isang senior citizen na nanonood ng video na ito, pakiusap, tulungan ninyo sila. Siguraduhing updated ang kanilang records na isagawa na ang kanilang ACOP o APAR sa tamang oras at naiintindihan nila ang lahat ng kanilang karapatan bilang pensyonado. Ang tulong ninyo ay hindi lang isang simpleng aksyon. Ito ay isang pagmamahal na nagpapakita kung gaano ninyo sila kinalulugdan at pinahahalagahan. Bago ko tapusin ang video na ito, nais ko ulit na bigyang diin ang pinakamahalagang mensahe para sa araw na ito. Ang bukas, Mayo 24, 2026 ay isang kritikal na petsa para sa maraming pensyonado sa buong bansa. Ang mga seniors na may birth month na Mayo at hindi pa nakakapag-ACOP o APIR ay kailangan nilang kumilos ng mabilis. Ang mga pensyonado na may nakahold na pension ay kailangan nilang makipag-ugnayan sa SSS o GSIS kaagad upang malaman kung anong kinakailangang hakbang ang dapat nilang gawin. At ang lahat ng pensyonado ay dapat mag-check ng kanilang account at records upang matiyak na wala silang nalalagpasang deadlines o requirements. Kung may mga katanungan kayo na hindi nasagot sa video na ito, mangyaring mag-comment sa ibaba. Ang aming team ay susubukang sagutin ang bawat isa sa inyong mga tanong ng may pagmamahal at katapatan. Ang inyong kaligtasan, inyong kalusugan, at ang inyong pinansyal na seguridad ay ang aming pangunahing malasakit. Kung may natutunan kayo sa video na ito, maaari kayong mag-subscribe sa aming channel. Libre naman po ito at makakatulong para maabisuhan kayo sa mga susunod pang mahahalagang update na direktang nakakaapekto sa inyong buhay bilang pensyonado. Ibahagi rin ninyo ang video na ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na seniors para maalaman din nila ang impormasyong ito. Ingatan ninyo ang inyong kalusugan, ingatan ninyo ang inyong kapakanan. At tandaan, kayo ay hindi nag-iisa. Nandito kami para sa inyo, bawat hakbang ng daan. Maraming salamat at hanggang sa muli.